May tatry ako ngayon kay ADV from Daytona, Philippines na super stock pulley, tsaka ultra drive Kevlar and carbon clutch. Sasabay ko na rin install tong air filter na parang stock din, slide piece, front brake pads, tsaka handle grips. Ito namang drive belt, extra slide piece, iridium spark plug, tsaka ball race. Kay Honda Click ko naman to install. Actually itong spark plug baka hindi ko na makabit kasi kakapalit ko lang ng NGK na iridium spark plug kay Click. Bigay ko na lang to sa inyo sa mga makakita sa akin sa daan. Itong spark plug, itong mga key holder, tapos itong mga t-shirt na Daytona din. Ito yung super stock pulley na Daytona. Pwede siya sa Click 125, 150, PCX 150, 160, tsaka ADV 150, 160. High pressure die-cast surface para smooth roller sliding. Steel base bushing, great anti-wearing performance. A large drive face or siguro pulley for higher belt travel. Ideal slope design leads to smooth and continuous acceleration up to the top speed. Made from HPD quality aluminum alloy. Daytona, Indonesia. Ito kasi made in Indonesia. Yung mga Japan made, mas mahal yon. Dito, yung kulay orange yung Daytona, mas malalim yung ball ramp dito, tapos mas mataas yung pwede niyang iangat. Ayun yung comparison. So ito, pulley lang siya. Wala siyang kasamang drive face kasi ang gagamitin nyo dito is yung stock na drive face. Ito yung stock ko na drive face ng ADV 160. Kaya ito yung gagamitin kasi same lang sila ng inclination angle ng stock, which is 14 degrees. Kaya ito talaga yung kapartner niya, yung stock. Sa diameter naman niya, malaki lang siya ng konting-konti. Siguro mga 0.2 mm sa stock ng ADV 160. Ang ADV 160 is malaki yung pulley diameter. Kapag ka sa Honda Click nyo gagamitin to, or halimbawa PCX ADV na 150, Click tsaka Airblade na 150, 160, mas malaki yung diameter, magiging overrange siya. Pero hindi ko sure yung belt travel kung same lang. Mayroon siya ditong mga cooling fins, tapos may nakalagay na super stock Daytona Japanese character. Ito yung steel na lagay ng bushing, steel siya gaya ng stock. Yung pagkaka-machine sa kanya maganda din, makinis. Tapos ito yung comparison ng flyball ramp. Mas mataas yung tabas niya. Konti lang yung stopper compared sa stock na mahaba yung stopper. Mababa lang yung bola bago bumangga. Hindi masyadong pansin sa camera to pero mas malalim talaga yung flyball ramp nito. Sinukat ko na rin yan kanina kaya may reference na ako. Ito yung stock na pulley ng ADV 160. Yung belt position niya kapag ka naka-rest yung pulley, yan, naka-idle. Tapos ito naman yung sa Daytona, mas mababa. Pero pakita ko pa rin sa inyo. Palitan natin to ng Daytona pulley. Stock na bushing din yung gagamitin dito syempre. Lagyan natin yung Dr. Pulley sliders. Ito gagamitin ko dito kasi yung slope design niya or yung flyball ramp design is mas okay para dito kasi merong kanto na ganun parang may stopper. Para mas lumapit yung pulley sa drive face. Kapag kasi bilog yung ginamit mo dito, pag bumangga na yun doon, hanggang doon na lang. Ito kasi may parang extra siya na paangat. Kaya mas umaangat talaga to. Nakasentro naman siya doon sa drive face. Ito yung Daytona pulley. Yung lowest belt position niya, mas mababa talaga siya. Ito yung kanina sa stock na pulley. Mas malakas yung arangkada natin dito or yung pinaka low gear niya. Masaangat siya sa torque drive. Hindi ko na rin muna lalagyan ng tuning washer para matry natin ng assist lang. Mas mababa yung lowest belt position. Mas malakas yung hatak or yung pinaka primera natin. Yung sagad naman ng belt niya sa pinakataas, mas mataas lang siya ng mga 0.01 to 0.02 mm. Given na magdidikit to dapat magdidikit. Kasi sa stock hindi nagdidikit Ito yung stock, kita niya wala siyang marka dito na dumidikit siya sa drive face. Ito naman yung gamit ko na K-Works pulley set. Kita nyo na dumidikit talaga yan. Kasi ito yan. Nauuka siya. Nagdidikit talaga to. Kaya sumasagad yung belt. Ngayon dahil sa pagkakadesign nito na mas mataas yung tabas dito sa may flyball ramp, posible na magdikit na to ngayon. Itong Daytona pulley dito sa stock drive face. Pero makikita naman natin yan kasi lalagyan ko ng marker kung sumasagad. Pero hindi ko na matatry sa regular na yung bilog na bola. Kasi ito nga yung advantage nitong Dr. Pulley na D-type na sliders. Meron siyang extra ganon imbis na bilog na agad. Kaya masaangat. Compare natin yung travel ng bola ito sa pagkakadesign nga ng slope nito. Sagad lang natin yan dito sa may stopper. Flat natin siya. Na yun yung pinakasagad niya na hindi na siya angat. Lagyan ko na rin ng marker yan. Na yun yung marker niya sa may ilalim. Sa stock pulley naman ito, meron din yung banggaan doon na mas malaki. Kapag sumagad naman tong slider natin na Dr. Pulley, hanggang dyan yung travel niya. Hindi siya ganong angat. Mas angat talaga yung Daytona na pulley. Mas mataas yung belt travel nito tapos
tapos mas mababa yung lowest speed ratio naman. So mangyayari, pag nagpalit kayo nito, mas lalakas yung hatak nyo, yung low speed ratio, tapos mas tataas yung top speed. Pero depende sa pagtotono natin, kung makukuha natin yung tono. Compare naman natin yung timbang nila. Ito yung stock, 400 grams mahigit, siguro nasa 402 grams. Ito namang Daytona, less than 400 grams, siguro around 397. Konti lang ang difference. Mas RPM ka ng konti dahil mas magana ang konti ito. 15 grams na lang muna tayo na Dr. Pulley sliders. Orientation niya, itong covered side, nakaharap sa kaliwa. Yan, nakaganyan siya. Meron ding nabibili na mura na D-type na sliders. Quantum yung brand niya. Medyo mahal kasi itong Dr. Pulley. Pero matibay naman siya. Try natin to kasi baka maganda yung performance niya dito. Gawa ng pagkakadesign ng flyball ramp nitong Daytona Pulley. Stock backplate. Tapos gamitin na natin yung slider piece ng Daytona. Pwede to sa ADV, click, PCX, Airblade. Gamit ko ngayon itong stock ng pang 160. May nakalagay na letter D, Daytona. Compatible to syempre dun sa pulley. Meron kasing mga ibang slider piece na sobrang tigas, nasisira yung poste ng pulley. Ito malamang compatible to kasi para silang Daytona. Ginawa talaga to para dito. Ayan. Sakto lang yung play. Stock bushing natin. Loob yung tatlong guhit. Factory settings naman, dito ko na lang siya itatapat. Doon sa may tuldok sa sigunyal. And then yung magiging marker natin. Once na binuksan natin, para ma-check natin kung sumasagad yung belt. Wala naman ang tuning washer. Kabit ko na to. Tapat ko lang yun sa may tuldok dito sa sigunyal. Kabit natin tong belt. Tapos yung stock drive face. Kahit alin di sa dalawa, tapat natin sa tuldok sa sigunyal. Speed tuner, offset washer. Tsaka yung nut. Maganda tong offset washer pagka maglalagay ka ng mga tuning washer. Malalim pa rin yung baon ng nut ng sigunyal. Higpitan muna natin bago i-torque mamaya. 22mm socket. Ito naman yung best seller nila na Ultra Drive Kevlar and Carbon Clutch Lining, clutch shoe. Yung material niya is Kevlar and Carbon. Higher friction performance, higher temperature resistant. Mas resistant kasi sa heat itong material na carbon tsaka Kevlar. Reduces slips, extended life. Ito sabi nila mas matigas daw ng konti sa stock. Race proven performance for the ultimate power, low noise. Improves grip, brass fiber, 20% softer. Daytona, Indonesia. Itong binigay nila sa akin is pang NMAX. Pasok to sa mga Honda. Click, PCX, ADV, Airblade. Pasok yan. Ayan yung laman niya. Tatlong clutch shoe or clutch lining. Weight set clutch. Ayan yung carbon Kevlar na may brass din yata nakalagay. Kulay team siya. Pansin nyo ang haba. No? Pang NMAX eh. Ito naman yung stock na clutch lining ng ADV 160. Mas maiksi siya. Same lang sila ng lapad pero yung haba nito mas mahaba. Itong sa Daytona. Mas mabigat din to ng konti. Compare dito. Kita nyo naman may tabas eh. Pero yung pang click medyo mahaba na ganun eh. Siguro same lang. Compare din natin dito sa isa nating gamit na Labo clutch. Ito same lang ng lapad at haba. Mas mahaba pa ng konti yung sa stock ng ADV. Compare dito sa Labo. Ito yung gamit ko ngayon eh. Pero mas makapal to. Tsaka ito mas makapal din to compared sa stock. Kita nyo naman yung differences. Mas makapal yung lining material. Ito halos same lang or konti lang ang ikinapal dito sa Labo clutch. Compare natin yung timbang nila stock 210 o 213 ganon. Daytona 225 plus or 230 grams mabigat compared sa stock. Ito namang Labo clutch same lang ng timbang nito, Daytona tsaka Labo. So yung clutch springs na gamitin ko same lang, although mas makapal lang konti ito. Pwede ako mag 1-2 kaso wala ako nun, so 1K na lang muna gamitin ko. Observe ko na lang yung kagat nya tsaka yung bitaw ng clutch. Pwede man ako mag-adjust ng clutch, palitan ko na lang, depende sa preference na yan. Pagdating naman sa clutch, kapag mas magaan yung clutch mo, mas matagal yang bumuka sa centrifugal force. Pag mas mabigat, mas madali siyang bumuka. Tapos depende pa rin sa kapal din mismo or clearance ng clutch lining sa bell. Ito yung stock clutch housing ko. Lagay natin. Smooth naman, minimal play dito. Siya maluwag kumbaga. Yung rubber damper, skip ng konti. Ito naman na gagamitin ko, yung Sun Racing ko na 1000 RPM na clutch springs. Meron din silang clutch springs Daytona, kaso hindi sila nakapagdala nung nagkita kami. Pero ito muna kabit natin. Meron pa ako ditong 15 RPM naman, pero observe ko muna yung agat tsaka yung bitaw ng clutch sa bell. Ito pang kabit ko ng clutch springs, itong circlip tool. Plate cover naman, yung stock din, flat side sa ibabaw. Circlip din, flat side sa ibabaw. Tapos pag ganyan yung position niya, pa outward.
Stock din pala tong circlet na to. Ito yung gagamitin kong bell sa kanya dahil medyo matigas yun, baka hindi umubra yung fine thread groove. Meron ako dito stock bell na naka fine thread groove, baka kasi daw mabura. Pero marami nagsabi, minsan okay naman, minsan hindi. Pero maganda kung masubukan ko na lang. Pero para sigurado, itong linear groove ang gagamitin ko na speed tuner, super labo wing bell. Naka linear groove. Mas maganto compared dun sa stock. Mas marangkada, same ng dulo, pero ito mas matagal mo makukuha yung dulo compared sa mas mabigat. Check natin yung clearance. Compare lang natin, nakasagad yan dito. Kaya din matigas yung ginamit ko na clutch springs kasi para hindi kagad siya kumagat. Mawawalan ka ng buwelo kasi pag ganun. Ito naman yung stock. Nakita nyo, malaki yung gap. Kaya malambot yung clutch springs pag ito ginagamit. Para hindi naman masobrahan sa buwelo bago kumagat. Sa center spring naman, iniisip ko kung ang gagamitin ko is itong stock. Kasi nga stock degree to. So ang tono ng Honda dyan na center spring is yung stock. Sakto lang yung tension. Pero iniisip ko kasi ito luma na baka sobrang lambot na nito. Although pwede ko siyang patigasin ng konti gamit tong CRP na torsion controller. Pero baka naman malambot pa rin siya. Tapos ang mangyari, mawala sa position yung Dr. Pulley sliders. Ganun kasi pag malambot yung center spring. Pagka bigla kang nag-minor, minsan naglo-loose. So pwede siyang pumihit ng position, yung slider. Ito na lang muna gagamitin ko kasi medyo malambot naman na to. NCY na Click 150, 1000 RPM na center spring. Tapos samahan ko na rin siya ng torsion controller. Kung mabagalan naman ako sa shifting, saka ako maglalambot ng center spring. Bit din natin yung guide niya dito sa ibabaw. Stock na torque drive, bagong grasa. Nilinisan ko na rin kasi yung panggilid kanina. Ito, tested ko na to, wala tong spring bind. Ibit natin yung clutch assembly. Flat side nito sa ibabaw. Para tong socket hindi dudulas. Ibit natin konti. Ibit natin sa belt. Kanan yung piga natin kasi pag ganun yung direction ng pagbuka ng torque drive. Torque pala muna natin, nakalimutan ko. Ibit natin tong flywheel holder. 54 Newton meters. 39 mm socket. Super labo wing bell. Washer at saka nut. Flywheel holder ulit. 49 Newton meters. 19 mm socket. White tool naman dito sa drive face. Binawasan ko pala yung diameter nito para sumot doon. Maliit kasi yung butas ng drive face ng mga Honda. Extension 19mm, pangkalang natin. Extension 22mm, 59 Newton meters. Start natin yung motor. Tingnan natin kung gaano kataas yung belt sa may torque drive. HSTC off. Rev natin ng konti. Tigas ng tension ng belt. Pwede pa kasing washeran. Pero okay na muna yan. Walang wash. Mataas pa rin naman yung belt natin sa may torque drive. Sakto lang. Hindi siya lubog na lubog syempre. Pag nilagyan pa ng washer yan, maangat pa yan. Pero try na muna natin walang washer. Nakabit ko na yung cover. 7 Newton meters. Yung mga bolts lahat. Air filter ko malinis pa pala. Pwede pa. Pero lagyan na rin natin to. Pansin ko, same lang yung size. Pero yung filter element, mas mahaba at malapad ng konti yung stock. Mas mahaba yung stock. Tsaka mas malapad ng konting-konti. Same lang din yung likod na merong parang filter na screen. Nakalagay dito 15% more filtering capacity with high flow filter. 15% longer life. Ultra fine filter blocks the dust. Parang stock lang din. Para mas matagal daw siyang dumumi. Pero tingnan natin. I-update ko naman kayo dyan sa mga ikakabit natin. Kung kamusta yung condition niya kapag matagal ng gamit. Tago ko muna tong stock ko. Pwede pa tong gamitin. Kapag kasi nagpapalit ako kapag 3/4 na yung kulay black sa filter element. Saktong-sakto. Pwede rin to sa PCX 160 tsaka Click 160. Sa tornilyo pala, balik nyo muna atras. Tapos pagka tumama na dun sa dating thread, saan nyo i-thread? Atras. Tutunog yan. Tapos babalik na siya sa dating thread. Iwas lost thread kasi plastic lang ito Sagad, konting higpit. Sagad, konting higpit. Sagad, konting higpit. Ganon din yung pagkakabit ito ng mga tornilyo. Same lang. Atras muna, tapos balik sa dating thread, tapos saka higpitan. Nalinisan ko na yung brake caliper, tapos tinanggal ko yung takip ng reservoir. Lulubog kasi natin yung piston. Ito, madali nang ilubog to, basta nakatanggal yung takip ng reservoir. Pero para mas madali, gamitan natin ito. Yan, panlubog natin ganon. Pantay lang natin. Nalagyan ko na rin ng silicone grease, mga contact points ng pads.
Kabit na natin tong retainer bracket. Sakto rin pala yung brake pads ko, medyo manipis na ito. Hindi pa naman siya abot sa wear indicator pero manipis na siya. Iba yung material nitong Daytona. Kasi laki lang, same na same yung size. Ito yung stock. Ito yung Daytona. Same yung size, isa lang yung wear indicator. Iba yung material. Mas malakas braking power daw nito. Pero meron pa silang isang version. Parang may carbon yata yun na material. Kaya yun ang pinakamalakas. Non-asbestos, harmless to discs, great braking power, long life. Non-carcinogenic kapag ka non-asbestos yung gamit. Yung asbestos kasi ay nakaka-cancer. Sukatin ko din thickness nitong brake disc ko ngayon sa harap para makita natin kung hindi ba siya kakainin itong Daytona na brake pads. 4mm pa siya. So observe natin. Gagawin ko rin siya ng update kapag ka matagal ko nang gamit. Bigyan din natin ng silicone grease tong contact points dito. Mga naka-usli na yan. Tapos ito. Naka-usli na to. Oh. Tsaka ito. Ito pwede rin pero nilagyan ko na yung piston eh. Yung contact point nan. Ganun ulit natin. Para hindi mga lawang. Ubit natin tong isa. Ito rin pala, lagyan natin ng silicone grease. Silicone grease para hindi magre-react sa mga rubber parts. Gaya ito mga to. Yung boots ng caliper. Suot natin dito. Kabit natin tong isa. Press. Shoot. Yan pa natin dito ng silicone grease. Hand tight muna natin to. 8mm. Nabalik ko na rin pala yung takip ng brake fluid reservoir. Naigpit na rin yan. Nilulugan ko lang yun pagka ilulubog ko yung piston. Shoot natin sa gitna ng brake pads. Tapos kabit natin tong caliper bolts. T40. Hand tight. Lugan natin siya ng 1/4 of a turn. Ito yung kabila. Tapos press natin yung front brake hanggang lumapat yung pads sa disc para naka 0-0. Yan, tapos press lang natin yung brake, lapat na, pitan na natin. Hand-tight lang din yung kabila. Torque naman natin ng 30 Newton meters. 30. Caliper bracket pin 17 Newton meters pero 15 lang yung ginagawa ko dito. Hindi naman kailangan itong sobrang higpit eh. 8mm. Nakabit ko na rin pala yung katana grips kanina nung malakas yung ulan. Ito yung luma ko, yung high-des. Quality din yan. Japan din. Yung katana may kasama siyang ganito na cover. Para yan sa mga motor na walang barrens. Tinabasan ko rin siya kasi ganyan yung MDL switch ko, clamp type. Tinabas ko lang ng cutter itong part na to. Sa throttle side naman, ayan, okay na siya. Itong sa akin tabas yung nasa loob nito. Magkabilang dulo. Para pasok na pasok yung mga aftermarket na handle grips. Tapos pinalitan ko siya ng 3 maliliit na washer kasi ito yung dati kong spacer dito sa bar end ko. Pero feeling ko pag stock baka konting washer lang. 3 washer na maliliit para hindi siya sasabit dito. Sumasabit kasi pagka ito kasing size kasi yan ito. Yan, walang sabit, maliliit na 3 washer. Yan, wala nang sabit, smooth. Ganda rin ito, Daytona katana. Lambot sa kamay. Parang yung high-des din malambot. I-observe natin kung lalagkit ba siya. May mga ganong grips kasi. Yung high-des kasi tested ko na hindi lumalagkit kahit nabibilad sa araw. Sa ADV, nakabit na natin yung mga Daytona parts sa CVT, tsaka yung air filter, handle grips, tsaka yung brake pads. Test ride naman natin. Alam niyo ba si puti? Ayan, malaki na siya. Pinakapunan namin to kasi yung mga baby niya namatay. Bata pa kasi to eh. Siguro hindi pa niya kaya talaga maging nanay. Ingat tayo mo. Galing na oh. Galing na hintayin eh puti. Current mileage ni ADV 43,762. Yung kagat niya sa unang andar sa 5,000 RPM. Yung bitaw naman ng clutch is nasa 20 kph to eh. 20 kph nagdi-disengage na yung clutch lining sa clutch bell. Yung sa labo clutch ko noon nasa 18-17 ganun. Ito 19-20 medyo mas matigas ng konti yung nilagay natin na 1000 RPM kasi luma na rin yung 1k RPM na kasama ng labo clutch. Pero pag lumambot na ito magiging halos ganun na rin yung engagement at disengagement ng clutch lining sa bell. Naramdam ko naman yung kapit niya, maganda yung kapit.
dumadamba siya, ramdam na ramdam yung kapit. Lalo pag high speed, ramdam mo na kapit siya. Kasi kanina nag-grocery kami ni OBR kaya na-test ko na rin. Tapos nagpalit pala ako ng center spring, nilagay ko na yung stock center spring. Pero kasama pa rin yung torsion controller. Nababagalan kasi ako sa shifting ng CVT kanina. Umaabot na siya ng 9,000 RPM pero hindi pa siya gaano dumudulo. Angkas ko si OBR na. Pero ngayon matest din natin sa high speed kung okay na ba yung shifting nitong stock na center spring na may torsion controller dito sa pulley natin na Daytona Super Stock. Preno, front brake. Medyo ramdam ko na mas malakas siya ng konti sa stock. Yan, front brake lang. I-observe din natin yan kung kakainin ba niya yung disc. Pero nakalagay naman yan, harmless to discs. Ganda ng salida. Madamba siya. Ramdam mo yung kapit ng clutch. Front and rear yung sabay. Mas malakas siya ng konti. Actually merong video nito si AV Moto yung comparison ng braking power. Pero yun ang gamit niya yung Daytona din na disc. Ito kasi stock yung disc. Wala pa kasi sila na pang ADV na disc. 6 holes kasi to. Yung meron lang nila pang PCX yung 5 holes. Pero alam ko yung likod parehas 4 holes eh. Hindi ko lang alam kung pasok talaga. Maganda kung matesting. Meron din kasi sila na pang likod na brake pads tsaka brake disc. Gusto ko na yung arangkada niya ngayon compared dun sa 1000 RPM na NCY. Matigas siya para sa degree nitong poly. Pero ito nilagyan ko nga ng torsion controller para medyo tumigas ng konti tapos para maging linear yung spring force niya habang nagsishift yung CVT mo. Hindi na kasi magtutwist yun pag ganun na may torsion controller. Maganda yung arangkada, magilas. Pero try natin sa high speed nga mamaya. Ang ganda rin itong handle grips na katana. Ganda siya. Malambot siya sa kamay. Pero mas malambot ng konti yung Hyades. Tsaka mas makapal ng konti yun. Pero okay din to. Hindi siya madulas sa kamay. Ganda yung pag-grip. Ito initial impression pa lang sa bagong kabit. Siyempre, be-breakin ko pa yan. Sakto bukas maglo-long ride kami ni OBR. Alam ko sa Pangasinan eh. Siguro pag uwi nun, napalapat ko na to. Ma-breakin na siya ng maayos. Yung clutch lining dun sa groove ng bell natin na linear groove, lalapat kasi yun dun. Kumbaga papakat yun. Mas maganda yung performance niya kapag perfect fit na siya or naka-kulma na yung groove sa lining. Sana hindi tayo abutin ng ulan. Medyo madilim eh. Pakatitila nga lang actually. Pero may dala man akong kapote. Kaya okay lang tong test natin. After siguro mga 2,000 plus kilometers, sagad natin siya ng 46,000 kilometers. Gagawa ko na ang panibagong vlog na update. Tapos check natin yung condition ng mga kinabit natin na pyesa. Medyo maambon dito. Pero pansin ko andun yung madilim na ulap eh. Medyo bibilis ako konti para hindi na masyado mabasa. Maganda yung RPM niya, stable. 7,000 RPM na cruising 80 kph. Smooth yung takbo. Papalapat tayo ngayon ng mga pyesa. Pero so far walang dragging ako nararamdaman dun sa clutch. Maganda yung kapit. Mukhang medyo malakas yung ulan dito pero parang dun wala. Parang rain showers lang. Kasi may part dun na maliwanag eh. Pero dito medyo lumalakas. Nagkapote na ako ng pangtaas para at least medyo covered tayo. Waterproof naman tong camera kaya okay lang. Try natin dito sa uphill. Steady lang yung RPM niya sa 7,000 RPM. 6.5 ang pinakamalakas na torque. Pero ito 7k RPM, aahon tayo dito. Malakas siya sa ahonan kahit stuck yung center spring. Kasi nga yung inclination angle niya, hindi siya ganun kabilis umangat. Parang stuck lang din. Kaya hindi mo kailangan tigasan ng center spring. Tapos yung engine brake niya, malakas din. Kahit malambot yung center spring. Engine brake lang yan. Kung ginagalaw yung throttle. Steady lang siya sa 46, 47. Marami pang ahonan dito. Test pa natin siya doon. Pero so far, malakas siya sa ahonan. Maganda niyan, bukas dito rin kami dadaan ni OBR. Kaya matetest ko din to. Kapag aangkas ko naman siya, yung set ko ngayon dito sa panggilid kung malakas siya sa ahonan kapag may angkas. Tapos pag uwi namin noon saka ako bubuksan to, tingnan natin din yung condition kung sumagad ba yung belt sa test natin. Tapos sa long ride namin pagka na-break in ko na kung kamusta yung lining. Tapos bukod pa yung medyo long term na update niya na after 2,000 plus kilometers. Ahon ulit tayo, try natin. Kung i-compare ko dun sa dati kong gamit yung K-Works, same sila na malakas sa ahon. 7,000 plus RPM, 80 yung speed. 7,250 RPM, 80, naka-steady lang. Lakas, kayang-kaya niya umahon. Hindi ko pa tinotodo yung throttle niya. Nag-84 pa. Hop, may truck na. Ang init na Tanggal mo na akong kabote kaya. Yan, press ko, maaraw na. Ito, yan, matarik. Natin kung hanggang ilang RPM. 7,750 RPM. Bababa yan, matarik to eh. 7,500 RPM, 90 kph. Hanggang 7,500, nasa 88 to 90. Malakas. Malakas siya sa ahon. Kahit stuck yung center spring. Maganda na yung shifting ng CVT. Ito naman, high speed, downhill to. Bilis din ng truck. Tatalsikan sa akin yung mga dumi. Wala ang bilis ng truck Kaya makapag-try doon na lang sa kabila. Off na rin natin yung HSTC.
Malayo-layo naman na yung mga truck. Malayo na sila. Try natin yung top speed dito, full throttle. Usually nakukuha kong speed dito is 128, 130, ganun. Pinakamabilis is 132. Depende sa lakas ng hangin. Try natin ngayon, makalagpas nito, yuyukuan natin. Lakas ng hangin. Yan, hindi wala naman bagsak yung RPM nya. Yuyukuan na natin. Lakas ng hangin. Naka 10,000 RPM siya, oh. 10,000 RPM, 126, 127. Bangga na tayo. Bangga na. Yung speed niya sa high speed, swabe din siya. Wala akong nakaramdaman na slippage ng clutch. Depende kasi sa hangin yung top speed, pero ganun pa rin yung nakukuha nating speed sa kanya. Same lang kagaya ng dati. Try natin yung acceleration niya, 0 to 100, todong piga lang. Diretso lang yung RPM. Hop, yeah. 8,000 RPM yung 100. Lagyan ko na lang ng timer para ma-check natin. Try pa natin ang isa, tapos i-on naman natin yung HSTC. Yoko! 10,000 RPM. Umulan. 126 talaga. 126, 127. Ano, 127 ulit. May mga 128 siguro. Ayaw na. Sagad na yon. 127. Yan ang pinakasagad niya. Yung current set natin ngayon. Tsaka yung current na lakas ng hangin ngayon. Na headwind. Stopping power. Lakas. Malakas yung preno. Lakas, oh. Yun, nag-ABS. Okay naman yung acceleration niya, walang drop sa RPM. Tapos yung kapit ng clutch, wala akong naramdaman na slip sa high speed. Tapos wala siyang dragging sa low speed. Ay, try pala natin. Takbo lang tayo ng mga 5 to 10. Ayan, 0, 2, 7, 9, 10. Ayan, wala akong naramdaman na dragging. Wala. Lakas ng salida. So okay na yung test natin. Etong tono ko nito arangkada gitna to tapos dumudulo pa rin naman siya kahit papano. Pero yun nga, yung dulo kasi magdedepende yan sa lakas ng headwind, sa kondisyon ng panahon, tapos sa rider weight. Ako ngayon mas bumigat na naman ako. Dati ako ay 62, naging 63, almost 64 yata. Tumaba na naman ako. Yung mga dati kong vlog noon, yung mga pulley na ginagamit ko dati, ang timbang ko pa lang noon 56 payat ako noon. Kaya matataas yung top speed na nakukuha ko noon. Factor din talaga yung timbang nyo sa makukuha nyo na top speed. Pero so far yung performance itong pulley is okay naman. Same siya ng mga nagagamit ko dati. Yung kay Works malakas yun na pulley. Pili ko mas malakas yun ng konti dito. Yung performance na. Last dumulo nun Doon ako nag 132 dito noon. Ay na, ulan na. Kakapote na naman ako. Kapagpalit na rin ng tsinelas pala. Ayan, okay na. Nagkapote na ako. Nagpalit na ako ng Duralite. So hindi mabasa yung sapatos. Safe naman to. May ano naman yan dito. Nakasukbit sa sakong. Itong pants ko okay lang to. Nabasa na rin to kanina. Nung pag-uwi namin yung OBR, kumulan din. Ayun nga, bukas long ride kami ni OBR, so mapapalapat ko to ng mas maayos pa. Tapos pag uwi namin galing long ride, open natin to, check natin yung initial condition nya. Tapos after nga nun, gawa ko ng separate vlog after 2,000 plus kilometers. So currently is 43,800 na. 46,000 gawan ko siya ng update vlog kung kamusta na yung condition. Pero sa ngayon, long ride muna kami, tapos check natin yung condition after ng long ride. Check na natin yung mga Daytona na piyesa na kinabit natin kay ADV. Nakagaling na kami sa long ride ni OBR sa Pangasinan. Maganda na yung lapat niya ngayon ng mga piyesa na kinabit natin, lalo sa CVT. Current mileage ni ADV, 44,250 minus 43,762, which is yung previous mileage bago natin siya kinabit. Naka 488 kilometers na siya. Almost 500 kilometers. Buksan na natin yung CVT.
stock drive face natin, mukhang sagad naman yung belt kasi parang nagmarka siya na dumidikit siya doon sa pulley. Hindi ganyan yung itsura niyan dati, makinis yan. Sumasagad yung belt natin. Dumidikit to sa pulley. Check natin yung pulley. Ganon din yung itsura niya, may mark din na nagdikit silang dalawa. May part pa na hindi dumidikit, pero itong part na to, ayan, dumidikit siya talaga. Yung marker natin, ito, sumasagad siya hanggang dito. Nabura na yung marker natin. Yung bushing, meron siyang kakaibang itsura dito. Or baka dahil to sa ulan. Kasi ang lakas ng ulan kahapon ng pag-uwi namin ni OBR. Sobrang lakas. Nabasa siya, kaya medyo kinalawang. Inisan ko na lang. Kaya importante na pagka sobrang lakas ng ulan, feeling nyo mababasa talaga yung CVT. Or makapasukan sa loob ng tubig. Linisan nyo na kasi yan. May mga kalawang talaga. Yung mga metal parts, kinakalawang yan pag nababasa. Kaya ako pag napalusong sa baha or sobrang lakas ng ulan, lilinisan ko yung CVT. Naalis ko ng kalawang kung meron. Kaya ganito, ayan, may kalawang. Punasan din natin. Tingnan natin kung meron siyang wear. Any signs of wear. Or kung kalawang lang talaga yon. Itong part na to, hindi naman siya nauka. Smooth pa rin naman. Naramdaman na malalim. Parang yung marka lang ng kalawang. Smooth naman. Walang naging damage yung bushing. Pulley naman, wala naman siyang bewang, smooth, walang uka kumbaga. Yung loob niya medyo kinalawang din. Siguro lagyan ko ng manipis na grasa to, na high temp para hindi siya kakalawangin kahit mabasa siya. No? Inisan ko muna yung loob nito. Okay na, malinis na. Yung loob, wala naman siyang gas-gas. Smooth pa rin. Maring damage. Wala, hindi siya nauka yung loob. Backplate check natin, tsaka yung slider piece. Hindi pa rin siya sobrang luwag. Yung Dr. Pulley sliders natin, hindi siya nawala sa position. Slide piece. Medyo maigpit pa rin. Yung isa hindi ko matanggal, masikip. Ayun. Sana ma-improve nila to, yung material, para hindi siya madaling lumuwag. Almost 500 kilometers pa lang. Pero itong isa hindi. Ayan. Nice, masikip pa ng konti. Yung dalawa lang. Itong part na to kaya lumuluwag. Yan, pansin niya. Yung poste naman ng pulley, konting mark kasi gumagasgas yan na ganun. Pero wala siyang uka. Di na uka yung poste ng pulley. May marka lang, pero hindi siya uka. Makikita mo naman yan sa ibabaw kung nabawasan ba. May konting gasgas lang, which is normal kasi yung puwersa pag umiikot yung pulley nandito sa side na to. Kaya pansin niyo yung kabila, wala masyado. Ito halos wala. Kasi pag ganyan ang rotation yan. Kaya may konting gas-gas. Pero hindi siya nauka. Dr. Pulley sliders naman natin. Okay pa rin. Flyball ramp. Sumasagad yung sliders natin doon. Nakita nyo yung dumi. Hanggang doon siya umaangat. Sagad doon sa stopper. Ayan yung stopper. Doon yung dumi. Ayan, masikita na rito yung loob. Ito, kalawang lang to. Tanggalin natin yung kalawang. Smooth yung loob niya, wala akong nakikita na damage. Yun, may marka pa ng kalawang dito. Lagyan ko lang to ng manipis na grasa para hindi kakalawangin. Yung ramp tsaka yung ramp wall, wala namang gas-gas. Okay pa rin siya. Okay pa yung super stock pulley natin na Daytona after 500 kilometers. Walang visible damage. Pero ito, yan, nagdidikit nga siya. Kaya meron siyang gas-gas na ganyan. Meaning, dumudulo talaga. Sumasagad yung belt kasi nagdidikit na to. Unlike kapag stock pulley, hindi nagdidikit. Yung play pala ng bushing niya, hindi pa siya maluwag. Sakto pa rin yung play. Ito yung K-Works pulley ko na kalkal. Stock to. Same lang sila ng play. So, ibig sabihin, hindi pa lumuwag yun. Parehas lang Daytona. Same lang. Try ko na din pala sa kanya yung bilog. Yung max travel ng bola. Yan hanggang dyan. Tapos nakalagay yung backplate. May konting gap. So mas hindi sasagad to. Pero try na rin natin. Lagyan ulit natin ng marker to. Para matry ko naman doon sa bilog. Or yung regular na bola. Rollers. Kung sasagad din. Ang susubukan ko naman tong 17 grams. 15 grams kasi tong Dr. Pulley sliders. MTRT to. Sa 15 grams medyo nasa sobrahan pa ako sa RPM. Feeling ko pwede pa ako magbigat. Magta-trial and error ako kumbaga. Kung ano yung mas gusto kong arangkada niya. Straight 17 grams MTRT na bola. Backplate. Tapos yun pa rin yung slider piece na gagamitin natin. Para next bukas natin after 2,000 kilometers. Tingnan natin kung nahuhulog na ba siyang mag-isa or masikip pa rin. Ito kasi ang stock ng pang 160. Tested ko na. Matagal talaga tong lumuwag. Lagyan ko din pala to ng manipis na high temp grease. Iwas kalawang. Manipis lang. Thin layer of grease. Manipis lang para lang hindi siya kalawangin pagka nababasa. Yung loob ng bushing meron pa siya. Sa loob yung tatlong guwit. Makikita rin natin yan dito kapag nabura to. Itong mga makikinis na part. Kung sumasagad yung bilog na bola. Yung sa Dr. Pulley kasi, ayan yung sign na nagdidikit talaga kaya sumasagad talaga yan. Check naman natin yung Daytona Kevlar and carbon clutch lining.
clutch bell. Wala namang siyang sign na nasunog or nag-overheat yung bell. Hindi rin nabura yung linear groove, walang bawas. Mga konting kalawang lang. Walang uka yung linear groove natin. Ganun pa rin yung itsura niya. No sign of overheat yung bell. Yung nag-uube. Tingnan natin yung clutch. Medyo lumapat na siya. Yung kapit niya is almost hanggang edge. Yan dito. Pababa hanggang dito. Kita nyo naman yung marka ng groove. Itong dulo, medyo hindi pa siya kumakapit. Pero malaki na yung contact niya. Ito rin, simula dito hanggang dito sa part na to. May konti pa na hindi lumalapat. Haba din kasi nito no? Pero maganda yung lapat niya. Medyo kita ko na rin yung parang brass na material niya. Kulay gold. Maganda naman yung lapat niya. Okay naman. Tsaka wala ngang slippage ako nararamdaman. Tsaka wala ring dragging. Pwede pa natin masagad yan yung lapat niyan. Grind lang ng konti. Pero okay na yan. Hindi ko nag-grind. Malaki naman na yung contact niya sa clutch bell natin. Nakabili na rin pala ako ng bago na stock center spring ng ADB 160. Ito yung code niya. Palitan ko na to. Tapos may torsion controller pa rin ito. Para linear yung spring force habang nag-shift yung CVT. Luma na kasi ito. Kaya gusto kong palitan. Stock center spring. ADB 160. CRP torsion controller. Stock torque drive. Kalasin ko muna to para ma-check natin yung clutch lining. Tanggalin natin itong clutch springs. Sun Racing 1000 RPM. Pero parang gusto kong palitan to Nasanay kasi ako dun sa kagat ng labo clutch ko na mas maaga yung kagat ng konti compared dito. Smooth pa naman yung galaw. Yung play, sakto pa rin, minimal play. Walang gas-gas dun sa may poste. Yung loob niya, wala ring visible damage. Yung sabitan ng clutch springs niya, okay pa rin, wala pa rin gas-gas. Yung contact lang niya, konti pang hindi sagad. Pwede pang antabasin. Yung pagtatabas pala nito, kay Grisman ko yun na kuha, yung idea na yan. Para nga naman mapalapat mo, ma-maximize mo yung lapat ng clutch lining mo para mas kapit paglapat lahat. Pero okay naman na to, hindi ko na tatabasin. Eventually, lalapat din yan, lalo kapag naminipis na tong lining mo. Pero matagal yon syempre. Pero check natin after 2,000 kilometers. Kung ganyan pa rin yung lapat or contact niya dun sa clutch bell natin na naka-linear groove. Check din natin yung dalawa pa. Smooth, minimal play, mas makapal pa yung sabitan ng clutch springs. Last one, smooth, minimal play. Makapal yung kabitan ng clutch springs. Damper, okay naman. Okay yung Daytona Kevlar and carbon clutch. Wala akong dragging na nararamdaman. Wala ring slippage sa high speed. Tapos maganda naman yung contact niya sa bell natin. Compare din pala natin yung contact patch. Ito yung contact ng Daytona. Ito yung sa labo clutch. Mas maiksi. Mas mababa yung lumalapat ngayon na lining material sa clutch bell natin. Ito naman ay kakabit ko yung 1000 RPM na clutch springs na kasama nung labo clutch. Para malaman ko kung babalik na yung preference ko na kagat. Gusto ko kasi yung kagat nito. Ito yung Sun Racing. Ito yung 1000 RPM na labo clutch. Para sa 1000. Pero tingnan natin kung mag-iiba ng kagat. O kung babalik na yung mas prefer ko na kagat niya. Tsaka disengagement. Engagement at disengagement sa clutch bell. Nitong clutch lining natin. Trial and error pagdating sa panggilid, depende sa preference. Okay na ulit, assembling ko na lang yung CVT side. Yung air filter natin na Daytona, okay pa rin. Napasukan lang talaga ng tubig yan kahapon nung malakas yung ulan na nag-ride kami. May mga putik-putik. Punas lang yan. Praso lang yung umitim. Alam niyo yung ulan na parang bagyo na sa sobrang lakas. Ganong kalakas yung ulan kahapon. Nung pauwi kami ni OBR sa may bandang Pangasinan. Napasok talaga siya ng tubig dito. Yung disc, sukatin natin yung thickness. Sa 4mm pa rin siya. Halos wala pang bawas. Mas makikita natin yan after 2,000 plus kilometers. Kung malakas ba magbawas ng disc, yung front brake pads na Daytona. Yung kagat niya sa unang andar. Ganun pa rin, nasa 5k RPM. Engine brake naman, 19 kph. Yung isang 1k RPM natin na Sun Racing is nasa 20 kph yung disengagement. Ito naman nasa 19. 19. Pero mas gusto ko na yung kagat ngayon. Parang kagaya na nung dati. Or mataas-taas ng konti yung RPM bago kumagat. Pero halos same lang din. Ngayon, given na nagbigat tayo ng bola, ma-RPM pa rin siya. So parang over RPM lang talaga yung 15 grams. Dahil matigas yung center spring natin ngayon kasi bago. Lalambot pa yan. Magbabago pa yung RPM niyan. Yung kasing dati natin is luma na center spring. Kaya medyo malambot na yan. Pero mas gusto ko yung overall na shifting ngayon ng CVT. Rainy test ride na naman tayo, no? Lagi na ulan dito eh. Ngayon talaga yung panahon ngayon
ngayon. Pero naka wet attire naman ako kaya okay lang. Pagdating kasi sa CVT tuning, kanya-kanyang preference talaga yan. Factor yung timbang mo, yung magiging response ng makina. Kahit parehong motor, magkakaiba ng response yan. Kaya magta-trial and error ka talaga. Overtaking power. Humina ng konti yung RPM pero malakas pa rin siya mag-overtake. Wala pa rin beaten sa gitna. Pwede pa ako mag 16 kung sakali. Yan, trial and error nga. Hanapin mo yung kung saan yung pinakagusto mong takbo. Punta muna tayo dun sa pinag-testingan din natin para matry naman natin siya sa ahonan tapos sa high speed. So far sa pakiramdam ko sa bago nating CVT set ngayon, mahina siya ng konti sa arangkada. Pwede pa akong mag 16 grams, baba ako ng konting bola para mas RPM pa siya ng konti. Pero yung mid padulo, mabilis siya mag-pick up ng speed. Yung tipong pag tumatakbo na ng 80, bilis na ng speed niya pa 100. Doon pa rin yung tunog niya sa 7,000 RPM. Ayan, narinig niyo ba? Parang gano'n. Hanapin ko na lang yon, ipaprocess of elimination ko para matukoy ko kung saan talaga nang gagaling yung tunog niya. Pero unahin ko dun sa mga latest na kinabit ko kasi wala naman yung dati. Yan, uphill, try natin. Malakas pa rin. Hindi pa rin natatalo ng ahon yung RPM. Ayawan ko lang kapag may angkas. Pero definitely kaya pa rin naman itong umahon. Engine brake malakas din kasi medyo matigas yung spring natin. Bagong center spring tsaka may torsion controller. Added preload kasi yan. So mas titigas ng konti yung center spring. Pagandaan doon is hindi siya magtutwist kaya linear na yung spring force niya or pantay-pantay yung spring force na na-apply. Yung spring force kasi nagbabago yan depende sa rotation ng center spring kung clockwise or counterclockwise. Meron akong vlog noon mas na-explain ko yun doon ang mabuti. Yung tunog na yan 7,000 RPM kahapon ko lang napansin yan nung nag long ride kami ni OBR. Pero nung nag test ride tayo nung una hindi ko siya napansin eh. Or baka dahil malakas ng hangin nun kaya hindi ko siya naririnig gaano. Ngayon kasi hindi masyado. Sakto lang yung lakas ng hangin. Ahon na mahaba 7,000 RPM 6,500 RPM. Humihina na yung RPM niya 6,250 almost 6,000 RPM. Dati is 6,500. So pwede ako ditong mag 16 grams talaga. Or yung overall na gusto kong setup kasi gusto ko arangkada gitna na dumudulo pa rin kahit papaano. Bira ko lang kasi magamit yung dulo talaga. Syempre, importante sa akin arangkada gitna. Ito pinakamatarik dito. Tingnan natin kung hanggang ilan yung kaya ng RPM niya. 6K RPM talaga. Yan, nabababa na. 6K RPM. 75 speed, 6K RPM. High speed naman tayo kaya lang naambon. Tsaka ang dumi dito. Huwag tayo dito. Yan tayo sa kabila ulit. Yan, luminescence. Downhill to. Tingnan natin kung ilan yung makukuha niya. Sakto lang yung hangin. Medyo malakas na ang konti. Wala na ulan. Yoko natin sa straight. Yan, straight 10,000 RPM na. Yan, 10,000 RPM. 10 to 50 RPM. 10.5 RPM pa yata 131 ano para makita natin kung sumasagad yung sa marker na nilagay natin. Try naman natin dito sa may makalagpas nito. Yan lang may track natin kung Cobra 9,000 RPM na oh. Change lane tapos yuko tayo dito. Uy may track. Ulit na lang ulit okay, try natin dito. Ayan. Wala yuko. 124 9,750 RPM 126 na 10,000 RPM 126 10,000 RPM. Ikot tayo, try pa natin na isa. Nabitin tayo eh, no? Biglang may truck eh. Tapos i-off na rin natin yung HSTC pala. Para parehas yung test natin. Off natin ang HSTC. Game. Buelo. Medyo patay yung arangkada niya talaga. Lalo sa mid. Yan, mid to top speed malakas. Gitna dulo to. Yoko. Wala ng truck. Natin ka makakailan.
127. Taas ng RPM 128. 10 to 50 RPM, 128 speed. Tumas ng 127 na nakaraan pero same na malakas yung hangin, may kalakasan ng konti. Una natin yung HSTC, tapos try natin 0 to 100 todong piga. Baba RPM sa 8,000 RPM din yung 100 niya, pero definitely mas mabagal yon. Ramdam mo na mabagal siya Okay naman yung RPM niya, wala namang drop sa dulo. 120, naka normal riding position. Try natin yung braking power dito. Braking power sabay. Mas malakas na yung braking power ngayon, parang mas lumakas siya. Test ulit natin sa dragging yung low speed. Yan, 4750 RPM, 4000 RPM na wala kang naramdaman na dragging. Wala siyang dragging sa low speed. Yan, 20 kph, walang dragging. Mas malakas lang talaga yung salida nung 15 grams na bola. Siguro magiging final ko dito ay 16 grams or pwede rin 15, 16, 15.5. Depende sa preference ko talaga kung ano yung magiging tono ko dito. Pero so far yun yung mga results sa testing natin. Pero yun nga, depende yan sa timbang nyo at saka sa response ng makina. Magkakaiba din kasi talaga, kaya mag trial and error kayo. Next update natin dito after 2,000 kilometers, 44,283 na. Sagad na natin ng 46,000. Check ulit natin yung condition nya. Baka rin pala mapakita ko sa inyo to ng mas maaga-aga kasi bibigyan ako ng Daytona Philippines, papatry sa akin yung bago nilang clutch bell na naka-groove. Knurling yung type ng groove nya, diagonal. Try natin yun dito kasi dito rin partner yon sa Daytona clutch lining. Tapos samahan na raw niya ng bola at saka ng clutch springs. Yun, gamitin din natin. Try din natin yan. Pero after nitong vlog na to, yung long ride muna namin ni OBR ng Pangasinan na ito na yung gamit. Parang yun yung break-in nya Yung performance nya medyo na-discuss ko din na ng konti. Kita-kits na lang ulit tayo next update video. Pag dumating na yung ibang Daytona parts, yung mga bagong parts na ipapatry nila sa akin. Shoutout kay Aid tsaka kay Josh ng Daytona Philippines. Tsaka kay Lian Vlog, siya yung nag-recommend sa akin. Buti hindi masyadong umulan, ambon-ambon lang. Daming rain showers sa Pampanga.